Sa kabila po ng mga pagulan at baha, magbe-24 oras na ang sunog na sumiklab sa isang warehouse ng tsinela sa Baclaran sa may bahagi ng Pasay City. At may ulat on the spot si Cara David. Cara? Yes, Rafi, tama ka dyan. Halos 24 hours, 24 oras nang nasusunog ang isang warehouse dito sa Baclaran sa Pasay City. Pero hanggang ngayon, makapal at maitim na usok pa rin ang makikita lumalabas dito sa gusaling ito. Ayon kay Chief Inspector Douglas Giab ng Pasay City, nahihirapan silang maapula ang apoy kasi yung warehouse na ito, imbakan ito ng mga rubber slippers, rubber shoes at textile. Tapos very toxic yung lumalabas na usok dito, masama sa pang-amoy, masangsang yung apoy nito. Ayan, nakikita mo, Rafi, kanina lamang isang malaking tipak ng konkreto yung nahulog dito yung bumagsak dito sa gusaling ito. Marupok na kasi yung structure, Rafi, kaya nahihirapan yung mga firefighters na pasukin yung istruktura kasi delikado ito, baka mamaya bigla na lang mag-collapse yung building. Ang problema, yung source ng apoy ay nasa loob ng gusali. So kahit na ilang beses nilang bugahan ito ng tubig, naglalagablab pa rin yung apoy. Yung nakikita nyo ngayon, ayan yung mga special chemical na ginagamit ngayon para maapula yung apoy dito sa warehouse sa Baclaran. Pero nahihirapan talaga, Rafi, yung mga firefighters. Kanina, naabutan din natin yung mga firefighters na gumamit na ng special breathing apparatus at sinubukan nilang pasukin itong gusali kahit na delikado ito dahil yun nga, gaya nga ng nasabi ko, marupok na yung istruktura sa loob. So they stayed inside the building for a few minutes para lang hanapin yung source ng sunog at bugahan ito ng kemikal. Tapos babalik-balik sila every now and then. Hindi sila pwedeng magtagal doon sa loob ng gusali kasi nga baka mag-collapse yung gusali. Rafi, isa pang nagpapahirap dito sa pag-apula sa apoy na ito ay yung masamang panahon, yung masungit na panahon na nararanasan ngayon sa Metro Manila. Basang-basa na yung mga firefighters, they're soaked at nagkakasakit na yung ilan sa kanila. Kaya nga hindi nakakatulong yung masungit na panahon dito sa kanilang operasyon para matigil maapula itong apoy na ito. Pero kung magtutuloy-tuloy nga daw yung magandang, kung kunyari magkakaroon ng magandang panahon sa ngayon, inaasahan ng Pasay City na maapula rin ng apoy by tonight, gabi pa, Rafi. Sa ngayon, nasa Task Force Bravo ang apoy dito sa Baclaran warehouse na ito. Hindi pa daw nakikipag-ugnayan sa kanila yung may-ari ng naturang warehouse ng mga tsinelas at rubber shoes. Pero napag-alaman nila na isa daw itong Chinese. Tanging ang security guard lamang ang nakausap nila Inspector Giab. At sinabi nito na ang apoy daw ay nagsimula sa first floor, nagkaroon daw ng spark doon sa kuryente sa kisame ng first floor. Tapos dahil imbakan nga ito ng mga rubber slippers, ayun na, nagsimula na yung apoy. Ang problema pa, Rafi, huli na nung sinabihan nila ang ating mga firefighters na may apoy, kaya kumalat na yung apoy bago sila tumawag ng bumbero. Ang magandang balita naman dito, Rafi, hindi naman kumalat sa ibang mga establishmento yung apoy. So ito ay confined doon sa 3-story warehouse dito nga sa Baclaran. So patuloy tayong mag-aantabay sa operasyon na isinasagawa dito ng Pasay City Fire Department. Yan muna ang latest. Balik sa iyo, Rafi. Maraming salamat sa iyo, Cara David.